Good morning! Magandang umaga. Ayan. At isa't kalahating buwan na lang, Pasko na. Di ba? Purihin ng Panginoon. At minsan pa, may pagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Ano? Yun po ang value ng Kapaskuhan. Okay? At salamat sa Diyos at sinusustain niya ang bawat isa sa atin dito. So nais ko rin po munang batiin ang bawat isang nandito po sa ating online na matiyagang sumasama sa atin sa pananambahan at sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Ate Vicky, yan, si Tita Ching, si Ate Weng sa Singapore, no? Si Ate Sinta at si Joy na nasa New York din, no? Si Ate Tess Galvez, nasa sa Quezon City. At maging si Olga, kanina nga tatanungin ko sana si Asap, ba't di mo kasama si Olga? Nandito naman pala siya sa ating online. Welcome, Olga. At of course, si Ate Annabel. Okay, bagamat di natin kasama dito sa loob ng church, ay nandun siya sa kanilang tahanan at nanunood din naman. Okay? Bago po tayo magpatuloy sa pangangaral, salita ng Diyos, meron po tayong dalawang kapatid na may sakit, kaya gusto ko na samahan niyo muna ako sa pananalangin para sa kanila. Okay? Si Ate Iya, ay nakauwi na ba? Hindi pa. Okay? Si Ate Iya ay nasa hospital ngayon, hospital ng San Jose del Monte. Okay? At si Ate Alice ay may dinaramdam din. Matindi daw yata ang sipon, kaya hindi siya punta at kailangan niya ring magpahinga. Hilingan ko po lahat na samahan niyo po ako sa pananalangin. Sige po, iyuko po natin ang ating mga ulo at ituon po natin ang ating isipan sa ating Diyos na siyang nagpapagaling sa atin pong mga karamdaman. Panginoon, alam po namin Ikaw ang Diyos na mahabagin, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, at alam mo rin po, Panginoon, na meron po kami mga kapatid na ngayon ay may dinaramdam na kasakitan sa kanilang mga pangangatawan. Panginoon, dalangin po namin na samahan mo po si Ate Iya at maging si Ate Alice sa kanila pong mga kalagayan ngayon na nanghihina sila, nangangailangan sila ng panumbalik ng kanilang mga kalusugan at kalakasan. Lord, iunat mo po ang iyong healing hands sa kanila upang sila ay makaranas ng tunay na kagalingan at manumbalik ang kanilang kalakasan, Panginoon. Gamitin mo po ang mga doctors at maging ang mga gamot na ibinibigay sa kanila upang sila ay makabawi, Panginoon, sa mga kapaguran, maaring sa panghihina ng kanilang katawan. Kaya dalangin po namin na Ikaw po ang kumilos at Ikaw po ang siyang tunay na magpagaling. At i-attribute po namin ang kagalingan nila ay nagmumula sa iyo at instrumento lamang po itong mga doctors at gamot na binibigay sa kanila. Salamat po, O Diyos. Salamat po dahil umaasa po kami sa iyong kahabagan at sa iyong kagalingan. Salamat po. Sa iyo po ang papuri, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so muli, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po natin basahin, ay nais ko pong i-welcome ang bawat isa. Okay. Salamat sa Panginoon. At yan, kanina nga nakita ko ulit sila Samuel, no? Kaya sabi ko nga, nako, i-schedule ko na yung basketball talaga. Yan, ha? Ereds, ha? Derek, Isap, okay? Asher, yan, marami tayong kasama na maglalaro. Dati, 7 lang kami. Ngayon, more than 10 na tayo. Wow, sarap nito. Okay? Oh, andiyan pa si Jepoy, tsaka si Jen, oh. Malapit na, mga anak. Malapit na. Malalapit na ang araw. Kaya nga excited na rin ako na makita kayo ulit sa November 15? 17. November 17. Okay, so again, salamat sa Panginoon dahil patuloy ang pagkakaloob niya sa atin ng kalakasan, karunungan,
Okay? At maging sa bawat areas ng buhay natin na kailangan po natin para tayo ay makapagpatuloy sa mundong ito. Okay? So tayo ngayon po ay magbabasa ng scripture. Pero yung pong ating scripture, naku, napakahaba po nito. 39 verses. Matthew chapter 23, from verse 1 to verse 39. Pero meron pong parallel verse sa Luke 20 at saka sa Mark 12. So kukunin lang po natin yung sa Luke 20. Okay? At yun lang ang babasahin natin, 3 verses. Pero yung pag-aaralan natin ay yung buong Matthew 23 verse 1 to 39. Kaya mahaba-haba po ito. Okay? Sana ay pagtiyagaan natin ang pakikinig. At mula sa mga talatang ito, matuto tayo kung paano tayo mamumuhay bilang mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Yun po ang gusto ko sa Biblia. No? Ang dahilan po kung bakit meron tayong Biblia, matututunan po natin kung anong gusto niyang mangyari sa ating buhay, kung anong ayaw niya, at iaangkop na lang natin to sa ating mga sarili. Kaya nga po yung responsibilidad ay nasa atin din kasi tayo mag-i-implement nung kanyang mga salita. Sige po, hilingan ko po lahat na tumayo. Luke 20, verse 45 to 47. At ito po ang nakasaad doon. While all the people were listening, Jesus said to His disciples, "Beware of the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and love to be greeted in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. Such men will be punished more severely." Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Tunay nga po, O Diyos, ang iyong mga salita ay balanse. Tinuturuan mo kami at tinutuwid din kung meron pong mga kamalian na nagagawa kami sa buhay. Kaya Panginoon, narito po kami, katulad ka namin na isang ama, ikaw ay isang ama sa amin at kami mga tulad ng mga anak mo ay handa pong makinig sa iyong mga salita upang maturuan kami at maituwid ang aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil naniniwala kami yung presensya ng iyong banal na Espiritu ang siyang tunay na gagabay sa amin kung paano po namin mapapakinggan at uunawain ang mga salita mo. Higit sa lahat, ang iyong banal na Espiritu din ang magtutulak sa amin na maalala namin ang mga natuturo mo sa amin at ang banal na Espiritu mo rin ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan upang gawin ito sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isang makikinig, maging sa akin na mangangaral. Ikaw po ang manguna at matanghal sa pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo at ang ating mga Sunday Schoolers. Hey. Ayan, okay? Okay. Marami pa. Jenaline, yung mga anak mo, pasamahin mo sa Sunday School. Ayaw? Okay. Sige, baka hindi pa sila prepared. Next time, ano? Ayan. Pero sumasama na. Okay. Yes. Muli, tayo'y mag-aaral, no? At nabanggit ko na po na ang ating pag-aaral, lalo na yung mga estudyante ko na nanonood din ng replay, no? At marami pa pong iba na hindi ko estudyante pero mga kaibigan na nanonood ng replay, kasi kabisado na nila itong ating website, ay nagpapatuloy po tayo ng pag-aaral natin, chronological
events ng kung ano nangyari sa ating Panginoon, kung ano yung mga tinuturo niya, yung kanyang pagpapagaling, yung kanyang mga himala, at maging yung kanyang mga pagre-rebuke kung kinakailangan. Ayan. Okay? So, naalala niyo po ba nung nakaraang linggo kung ano ang ating natutunan? Isip-isip. Ano nga ba yung tinuro ni Pastor nung nakaraang linggo? Ang natatandaan ko doon ay, ano nga ba? Yun, narinig ko kay Renzo at saka kay Kenneth, tungkol sa Kristo. Di ba? Kristo sa sabungan, di ba? Hindi naman. Kasi kung titingnan nyo po, nabanggit natin, series of people, different kinds of people trying to trap Jesus. Okay? Pharisees, Sadducees, elders of the people, teachers of the law, Herodians. Okay? Marami silang tanong kay Jesus. Okay? At yung huling nagtanong ay patungkol doon sa what is the greatest command? At sinagot ni Jesus, ang greatest command, love God and love your neighbor as yourself. So, isa lang ang greatest command, pag-ibig. Okay? Kaya nga, di ba, nung pinapangaral ko yun, sabi ko, sana lahat ay manatili sa ating isipan na ang mensahe ng Diyos is all about love. Love for God and love for neighbor. Kaya lang, yung sumunod na senaryo, si Jesus na ang nagtanong. Yeah? Ang tanong niya is, ano sa palagay nyo, kaninong anak ang Kristo? Sino si Kristo at kaninong anak siya? Okay? Alam niyo po nakakatuwa kasi nung Sunday na nagturo ako nito, Monday meron po kaming Bulak Boys meeting. Ang Bulak Boys po ay mga pastor dito sa Bulacan. Ang tawag namin sa mga sarili namin, Bulak Boys. Mga pastor dito sa mga 8 kami na pastor. Okay? At yung mga asawa namin, ang tawag namin sa kanila, Bulaklakin. Okay? So, hindi pa po namin nagawa na magkaroon kami ng pastors and partners fellowship sa small group setting. Anyway, would you believe na isa pala sa mga pastor dito sa atin, sa Bulacan, naging Kristo ng sabungan noong araw. Grabe tama-tama. Yun ang, kasi nagsishare kami, ang topic ko noon ano ang na-share natin sa church natin kahapon? Yan. Nung na-share ko yung pagiging Kristo, nag-ano siya. Sabi niya, alam mo, pastor, naging Kristo ako nung araw. Yung Kristo pala, hindi pala yun yung naggaganon ng manok. Arbiter daw ang tawag doon. High school pa lang siya, Kristo na raw siya sa Okay? Elementary, siya, spatter sa bilyaran. Tapos nung nag-high school, ay, naging Kristo na siya. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng Kristo? Doon pala sa sabungan, pinaliwanag niya. Doon kaming ibang mga pastor, doon kami naliwanagan. Okay? Na yung Kristo pala, yun yung tatayo sa gitna.
ginagawa yun sa sabungan. May integrity mga tao doon. Ang galing, oh. Pagka tumaya yung isa, talagang ibabato nila yung taya pagkatapos ibibigay doon sa kabila. Grabe. May integrity. Ang galing, sabi ko, buti pa sa sabungan. May integrity mga tao. Siyempre, pastor, may Kristo eh. Natatawa. Ganun po ang namin, ano? Ganun ang discussion namin, ang conversation namin. May namamagitan. Kaya nga lang, sabi ko, di ba malaki yung sabungan? Paano mo magagawa lahat yun? Ay, hindi, pastor, hindi lang ako ang Kristo. Marami kaming Kristo. Ayun. Eh, sabi ko, ang hirap yata, kung isa ka lang. Tapos, di ba, malawak yung sabungan eh. Kaya sabi niya, kaya po maingay eh. Pagkatayaan na, maingay. Kasi marami po ang tao sa sabungan. At yung arbiter daw yon, yung nagmamatch ng manok. Lalo na pagka imamatch niya yung manok, at tinitingnan nila yung hawak. Kasi kuminsan, may hawak na kahit natalo na itong isa, at itong isa ayaw tumuka, hindi mananalo yun. Kahit natalo na to, lupay-pay na, pagka ito ayaw tumuka, tapos ito tumuka, panalo pa rin daw ito. Sabi ko, ganoon. Talagang iba pala ang senaryo, no, pag nasa sabungan. Pero isang nakuha ko doon, yung integrity. Integrity ng mga mananaya. Sa kabila, hindi magpapalit yan, pastor, ng mga damit. Talagang kung anong pinusta nila, yun ang kukunin daw. Yun ang talagang ibabato nilang pera para doon sa kalaban doon sa kabila. Binabato, tapos siya naman ang magbabato doon sa kabila. Wow, sabi ko, ang hirap pala, no? Pero alam niyo po, napag-aralan natin last time kung bakit tinanong ni Jesus kung sino si Kristo sa kanila, di ba? Sa mga nagtatanong. Dahil nga, naipaliwanag ko na ito last week, dahil pwedeng ang mga tao umiiral lang sa atin pag-ibig. Yeah? May pag-ibig tayo sa Diyos, may pag-ibig tayo sa kapwa. Pero baka mali naman ang pagkakilala natin sa tunay na Diyos. Kaya parang yung tanong ni Jesus ay pagpapatunay lang na maaring may pag-ibig tayo, pero kailangan kilala din natin ang Diyos na inuukulan natin ng pag-ibig. Whose Son is the Christ. Okay? So, pinaliwanag natin last week yon. Now, pagdating dito sa sumunod na mga talata, may biglang nag-shift na si Jesus. Okay? Nag-shift na siya. And it's about people serving the religious community. Ayan. Nag-shift na siya bigla. Pero ito po ay may context dahil nung pasimula pa lang, yung unang tanungan pa lang, naalala niyo yun sa Matthew 22, na may lumapit sa kanya mga Pharisees tsaka mga Herodians. Sila yung unang grupo ng mga nagtatanong kay Jesus. Mga Pharisees na ayaw magbigay sana ng tax sa Roman government. Ang mga Herodians naman na gusto nila magbigay ng tax dahil nga mga followers sila ng Herod. Si Herod appointed ng Roman Empire para pangunahan ng isang community. So may conflicting ideas sila, pero sabay silang nagtanong kay Jesus noon. At ito mababasa natin sa Matthew 22, verse 15 to 22. Okay? Andyan na po ba tayo? Ayan. Sabi po doon, then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians. Yun yung kinikwento ko, di ba? Na meron silang pagsasanib puwersa. Bagamat magkaiba sila ng idea ng kanilang mga pananaw. Pero nagsanib puwersa itong dalawang ito para tanungin si Jesus. I-trap si Jesus sa kanyang mga sagot. Pero ang unang nilang bungad kay Jesus, Teacher, they said, we know you are a man of integrity. Mamaya pag-aaralan natin yung salitang integrity, And that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? Napag-aralan natin to, no? Hindi lang yung is it legal? Definitely legal. Pero ang tanong nila, is it right? Matuwid ba sa harapan ng Diyos na magbayad kay Caesar?
ang nakalagay doon idolater. Okay? At saka kiniklaim ni Caesar, siya ang divine. Kaya yun ang tanong nila, no? Okay? So para itrap lang talaga si Jesus. Ang sabi, bago sila nagtanong, ay may pambungad muna sila. We know you are a man of integrity. Okay? Teaching the way of God. Ganda, no? Talagang parang pinupuri nila si Jesus, di ba? And you aren't swayed by men. And you pay no attention to who they are. Parang sinususugan nila, mabuti kang tao, rabbi, teacher. Yun ang ibig sabihin ng rabbi, teacher. Mabuti kang tao, wala kang pinapanigan. Okay? Man of integrity ka. Nagtuturo ka ng tama. Okay? Maganda ang intention, ang binibitawang salita. Pero yung puso, mali. Bakit? Ano yung puso nila? To trap him in his words. Yan. Tapos ang banggit nila, you are a man of integrity. Si Jesus, all-knowing yun Kahit na maganda lumalabas sa bibig natin, alam ni Jesus kung ano nasa puso natin. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, but Jesus, knowing their evil intent. Okay, please. Yan. You hypocrites. Ayun. Ang ganda na sinasabi nila, pero tinawag niya, you hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used by paying the tax. And they brought him a denarius, and he asked them, whose portrait is this and whose inscription? Napag-aralan natin ito months ago. Kasi ilang beses na tayo nag-aaral ng mga confrontations na to. Kung titingnan natin, may two opposing words dyan. A man of integrity and those who are hypocrites. Kung minsan, maganda lumalabas sa bibig natin, pero tawag ng Panginoon sa atin, hipokrito. Bakit? Kasi iba ang laman ng puso natin. Iba ang sinasabi ng nguso, iba ang nasa puso. Ayan. Ang tawag ni Jesus doon, hipokrito ka naman. Kunwari, paduday ka pa dyan. Pabati-bati ng maganda, pero ang puso mo naman, ayan. Gusto mo lang akong itrap. Okay? Kaya nga po ngayon, ang pag-aaralan natin ay magpakatotoo ka, kapatid. This is hypocrisy versus integrity. Ayan. Okay? So ano po ba ang ibig sabihin ng hypocrisy? Sa Greek po, ang hypocrisy ay an act assuming a character. Isang pagkilos o gagampan ng role na meron kang ginagampan ng karakter. Kaya nga, ang hypocrite po, noong araw, ito talaga original Greek na translation ng hypocrite. An actor. Hypocrite is an actor who pretentiously does a character work o character role. Kaya yung mga artista, di ba, mga artista, kahit kung minsan napakabait ng isang artista, pero pwedeng gampanan niyang role sa pelikula, kontrabida. Di ba? Kasi umaarte lang siya. Ginagampanan lang niya yung role ng pagiging kontrabida. Pero sa totoong buhay, pwedeng napakabait ng taong yon. Okay? Or pwedeng sa ibang tao, no? Meron tayong kilalang mga ganong artista napakasama ng ugali, pero bibigyan ng magagandang role. Isang nanay na napakabait, pero sa totoong buhay, ang sama ng ugali. So pag sinabing hipokrito, ay either umaarte lang siya. Hindi siya nagpapakatotoo. Sa church po, nakita ko po tatlong klase, no? Wala po. Sana walang offend Sa church, merong mga maarte. Yung mga takaw papansin. Okay? Meron namang sa church, nag-iinarte. Nakakainis yung mga yon pag nag-iinarte. At meron po sa church din, umaarte lang.
Nagpapanggap. Ayaw talagang mabisto kung sino talaga sila. Umaarte lang sila. Yung mga tipo bang pag nasa church, ayan, walang kibo. Hindi makabasag pinggan. Pagdating sa bahay, uy, hintay! Ano naman ginagawa mo dyan? Ayun. Pero sa church, uy, yun ang mga umaarte, ano? Di ba? O, di ba? Maaari sa church, pagkainan, ano? Ang konti lang ng kain. Okay, may mga nagtawanan, ano? Pero pagdating sa bahay, grabe. Si Mrs. lagi ako tinatanong pag galing ako sa labas ano kinain mo? KFC di inubos mo na naman yung isang kanin. Di ba nung Sunday, November 1, mahin kami KFC. Di inubos mo na naman kanin. Sabi ko, maliit lang naman yung kanin tayo nga, pag kumakain sa KFC, kahati lang tayo sa kanin. Parang, pagka wala si Mrs., kain. Kape. Pero pagka nandiyan si Mrs., hindi ako pwede magkape. Umaarte, no? Nagpapanggap. Yan. Sa church, merong ganitong klaseng taong, tatlong tao. Mga maarte, mga nag-iinarte, mga nag-iinarte, nakakainis yun, di ba? Yung mga maarte, medyo takaw, pansin lang yun. Pero yung mga umaarte, ayan. Yan yung mga mahirap kontrolin. Kasi hindi natin alam kung anong totoong laman ng puso. Hindi naman tayo si Jesus na nakikita natin kung ano laman ng puso At titingnan lang natin yung kanilang mga gawa. Okay? Ngayon, ito po ang tinatawag na hypocrite, yung mga umaarte, mga nagpapanggap. Nung araw talagang, di ba nung araw pagka sa pelikula, meron sila mga maskarang dala, yung malungkot na mukha, masayang mukha, di ba? Okay? Kasi pagkalibawa, masaya ang role, maglalagay sila ng maskara na, hanahawakan lang nila yung maskara Parang sa ganun, masaya yung mukha. Pero pwedeng masaya yung mukha nila, pero deep inside, ang puso nila malungkot. Pwede yun. Naku, may mga ganyang artista. Komedyante. Okay? Lagi nagpapatawa. Pero bandang huli, ano nangyari po? Nag-suicide. Punong-puno pala siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Pero pagka siya sa pelikula, comedian po yun. Okay? Totoong buhay yun. Nagpakamatay po yung comedian na yun. Na isa sa mga paborito kong comedian, US po to, American, hindi po siya Filipino. Okay? So again, umaarte lang kasi. Ayun. Punong-puno pala ng kalungkutan, pero sa pelikula, parang ang saya-saya niyang tao. Patawa siya ng patawa. Pero pagdating niya sa bahay, lungkot na lungkot siya. Okay? Kaya bandang huli, nagpakamatay. Ngayon, dito po sa Matthew 23, marami po tayong mga nominees. Yan, tawag ko po doon The nominees for Church Best Actor and Best Actress Award. Iisa-isahin natin itong mga to. Sino itong mga nominees na to? Ayan. Sino itong mga umaarte lang na to sa loob ng church? Ayan. Makikita po natin, alam niyo po, gusto ko po sana gumawa, isa sa mga gusto ko pang gawin, ng mga lessons, at saka pang seminar, at saka sana makagawa ako talaga ng libro. Marami na po akong naiisip na gawing libro Tamad nga lang ako Ayokong umupo at mag-aral at mag-research Parang tapos na ako doon, ayoko na. So pa-seminar na lang ginagawa ko mga lessons. Yung pong topic, the masks in the church. And this all about personality disorder. Personality disorder na focus ko doon. Hindi lang Matthew 23 lang. Okay? The masks in the church. Kasi mga may personality disorders, nakamaskara din kuminsan yan. Ayaw nilang magpahalata na sila ay OC. Ayaw nilang magpahalata na sila ay borderline. Okay? Anyway, itong mga tao dito sa Matthew 23, ay parang ganoon
Mga best actor and best actress sila. Okay? So, pinangalanan ko po para medyo, pandagdag saya lang. Pinangalanan ko yung mga artista, kunwari, at kung ano yung pelikula nila. Pero that would describe yung sinasabi ni Jesus sa kanila. Okay? So, one of the nominees for Church Best Actor or Actress, okay? Best Actor pala, si Lito Tuliro. Ayan. ang kanyang pelikula ay Nagturo Ka, Ngunit Kulang. Yun po yung sinasabi kasi sa verse 13 and 14. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Okay? Ito yung mga, pagdating nga pala doon sa salitang woe. Actually, pwedeng, strong expression ng condemnation. Sa ibang version yata, ang Tagalog nitong woe to you, sumpain ka, sumpain kayo. Okay? Mga hipokrito, mga mapag-imbabaw. Okay? Walang lalim, Okay? Pero it could also be a mild exclamation of compassion. Parang, instead na sumpain kayo, ang kanyang term ay kahabag-habag kayo. Kayong mga teachers of the law and Pharisees. Kayong mga hipokrito. Kaawa-awa kayo. So, yun ang pwedeng sabihin, Yun ang ibig sabihin ng salitang, woe to you. Okay? At, ilang beses binanggit siyang, woe to you. Okay? So, actually, it's not a curse para magtawag ng calamity, kundi parang isang matahimik lang, pero true judgment and verdict rendered by the judge himself, by Jesus Christ. Si Jesus Christ may sabi nito, sumpain kayo or kahabag-habag kayo mga teachers of the law. Okay? Mga hipokrito kayo. Kasi, nagtuturo kayo, pero yung pagtuturo ninyo ay hindi nag-aakay sa mga tao para sila ay makapasok sa kaharian ng langit. Okay? Yung pagtuturo ninyo ay mapagpaimbabaw lang. Kunwari, nagtuturo kayo, pero kuminsan ang tinuturo ninyo, head knowledge lang. Walang heart knowledge. Walang compassion. Naalala ko, meron pong sana hindi ma-identify ng mga estudyante ko sa seminary. Kasi yung iba kasi nakikinig nanonood ng replay. Meron pong isang professor dati sa seminary namin, na kasi chapel hour, kami mga teachers ang pinagtuturo. Okay? Nagturo siya about the crucifixion of Christ. Pero, ang turo niya is, gaano kalalim, gaano kalaki yung pako, gaano kalalim, at yung magiging effect nito sa taong napako, na magkakaroon siya ng dehydration, blah, 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 blah. Then after that, tapos na. Ano yun? Head knowledge. Kaya nga sabi ko, nung matapos siya, akala ko pa na, ano daw? Sabi ko doon sa katabi ko, kasi asan yung message that all these sufferings were taken by Jesus Himself to save us, to show His love for us. Siya ang namatay at napako para sa atin. Sana mayroong ganong message. Yung pag-ibig ng Diyos. Hindi lang yung makapagturo tayo ng isang trivia question at masagot natin ito. I-connect natin sa Lord. I-connect natin sa paghahari ng Diyos. Etong mga Pharisees na to, si Lito Tuliro, ayan, nalilito yata siya kung ano ituturo niya. Tuliro siya Ang turo niya, puro mga pwedeng trivia, question sa mga buhay, pero hindi niya kinokonek pagdating sa paghahari ng Diyos. Kaya nga sa atin, yung mga nagtuturo sa atin dito, pag magpe-prepare ka ng lesson, see to it na mayroong koneksyon sa paghahari ng Diyos. Kung paano tayo paghaharian ng Diyos. May naituro tayong isang bagay. So ano ngayon yun? Dapat may koneksyon.
sa paghahari ng Diyos. Ayan. Yan pong isang klaseng hipokrito. Marunong kang magturo, pero ang turo mo kulang. Mapagpaimbabaw. Mababaw, pati ang turo niya. The second nominee for Church Best Actress naman si Eva Lihista. Hindi Hilista. Evangelista, di ba? Evangelista, evangelist. Ito, Eva Lihista. Nalihis yung kanyang turo. The winner lost them all. Sabi po sa verse 15, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan. You travel all over the land. Okay? To win and see, to win a single convert. And when he becomes one, you make him twice as much of a son of a hell as you are. Grabe mga mga salita ni Jesus, Buti nila, son of a hell ang sinabi ko, Kasi yun ang nabasa. Muntik na ako madulas na son of a... So, sabi ni Jesus, biro mo salita ni Jesus yun, son of a hell. So, nagsishare ka. Dinadala mo sa church. Mga taong ito. Pagkatapos mo madala, na-convert mo siya, pero ikaw mismo, hindi ka yata converted din, kasi pati siya naging twice ng ugali mo. Twice ng son of a hell. Ng isang anak ng diablo. Kaaway. Pa-church ka pa. Maganda yung, alam niyo ba, meron akong nabasa dun sa, sinasabi dun sa isang pinost ni ASAP, na sa internet, sa kanyang timeline, may isa siyang pinost Sabi, pasimba-simba ka pa, pero sama naman ugali mo. Huwag ka na magsimba. Di ba? Di ba? Ganun tayo, di ba? Pasimba-simba ka pa. Pa-attend, pa-Christian ka pa, pero sama naman ugali mo. Huwag ka na maging Christian. Ayun. Alam mo, maganda yung sinabi ng tao doon. Kaya sabi ko, tama yun. Kung titingnan nyo, yung dalawang statement na yun, dalawang klase. Isang nagsisimba, which is a good thing, at saka isang bad thing. Sama naman ang ugali mo. Or, Christian ka pa. Good thing yun. Sama naman ang ugali mo. Bad thing. Pero ano nagiging reaction natin? Pasimba-simba ka pa. Sama naman ang ugali mo. Huwag ka na lang magsimba. Di ba? Pa-Christian ka pa, sama naman ugali mo. Huwag ka na maging Christian. Bakit ganun daw? Bakit yun ang comment natin? Bakit hindi natin gawing comment? Yung tanggalin, hindi yung good thing, kundi yung bad thing. Tama nga naman. Pasimba-simba ka pa, sama naman ugali mo. Tanggalin mo yung sama ng ugali mo. Di ba? Tama nga naman yung idea ng tao. Okay? Tama. Christian ka pa, sama naman ugali mo. Tanggalin mo yung ugali mo, baguhin mo yung ugali mo. Bakit yung mabuti ang tinatanggal? Huwag ka na maging Christian. Huwag ka na magsimba. Bakit yung maganda ang tinatanggal instead yung masama ang tanggalin? Tama nga naman, Sabi ko, galing nito, Alam niyo, kaya nga kaming mga pastor, natututo din mula sa mga ganyang mga post, Magandang idea yon. Tama nga naman. Bakit tayo, pag sinasabi natin, simba-simba pa siya. Wala namang nababago sa kanyang buhay. Huwag na lang siya magsimba. Hindi pala dapat ganon. Simba-simba pa siya. Wala namang nababago sa kanyang buhay. Baguhin sana niya ang buhay niya. Magpabago siya kay Jesus. Yun ang maganda. Di ba? Ang tatanggalin yung masama, hindi yung mabuti tatanggalin. Ito, ginagawa nila, nag-i-invite sila, dumadami pa sila. Pero ano nangyayari? Ayun. Twice as much as son of a hell. Tanggalin natin yun. Yung pagiging ugali na masama. Yan. Kung meron tayong ma-convert, meron tayong ma-win, katulad natin na nabago, dapat yun ang i-encourage natin sa kanila na mabago din sila upang hindi sila malihis ng landas.
Yan, second nominee, si Eva Lihista. Okay? Ito yung mga tinatawag nating mga hypocrites sa loob ng church. The third nominee for Church Best Actor ay si Rayvan Bulagta sa pelikulang Bulag na Pagtingin. Woe to you, blind guides! You say, if anyone swears by the temple, it means nothing. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. You blind fools! Which is greater, the gold or the temple that makes the gold sacred? Eto na ngayon, yung mga Pharisees. Merong isang tao, magbibigay ng kanyang oath. Alam niyo po nung araw, pag sila ay nagbigay ng kanilang oath, o yung parang sumpa o pledge, yan. Binding yon sa Diyos. Binding yon pagka sila may pinangako. Diba, pinangako nila na, sige pastor, a-attend na po ako every Sunday. Hindi lang kay pastor nila sinabi yon, sa Diyos nila sinabi yon. Okay? Kahit kanino pa man. Okay? Kaya nga, noong araw, pagka may binitawang salita na parang may kasamang pangako o pledge, tuparin mo yon. Dahil yun ay pinitawan mo, hindi lang doon sa taong kaharap mo, kundi maging sa Diyos. Ganun sila nung araw, pagdating sa pledging, sa mga oath na binibitawan nila. Kaya pag sinabi mo, sige, babayaran kita sa next Sunday, magbabayad ka. So, sa utang mo, halimbawa lang, sample lang yan, ha? Pero kung halimbawang wala, pwede naman sabihin mo na, sige, okay lang, sa susunod na lang uli na linggo. Di ba? May mga ganong mga senaryo. Pero sa kanila nung araw, pag may binitawang kang pangako, hindi lang pinangakuan mo yung tao, ipinangako mo yun sa harapan ng Diyos. Eto ngayon sila. Sinasabi nito mga blind Pharisees na to, blind guides na to, mga Pharisees and teachers of the law. Pagka may pinangako kayo sa templo, kadalasan sa templo, no? Hindi, walang kwenta yon. Kahit na hindi nyo to pa rin, okay lang. Pero pagka may pinangako kayo sa Diyos, sa templo, na may kasamang offering, ayan, may kasamang ginto, ayan, binding na yan. Sabi ni Jesus sa kanila, you blind fools, which is greater? Yung ginto ba o yung templo na nagpapa-sacred, na ginagawang holy, yung gold na yon? So again, it's not about bringing something na i-offer mo, ito po'y katibayan na ako'y magpukumit na. Ayan. Hindi mahalaga yun. Yung mismong sinabi mo lang is enough. Okay? Kaya hindi ka dapat magbulag-bulagan sa mga pangako, sa mga tingin ng tao, kundi dapat kung ano sinabi mo sa harapan ng Diyos, tuparin mo. Or else, hindi tayo nagpapakatotoo. Okay? Kaya again, huwag tayo basta-basta. Kaya nga sabi ni Jesus, diba? Let your yes be yes, let your no be no. Anything that adds to that is already evil. Huwag ka na magdagdag. Sabihin mo lang, opo, ay hindi po eh. Sabihin mo lang. Hindi yung bibitaw ka, sige po, pastor, next Sunday po, nandyan ulit kami. Tapos next Sunday, wala ka. Okay? Let your yes be yes. Let your no be no. Okay? So, wag tayo maging bulag sa ating mga pangako na binibitawan. Okay? Ang pang-apat, tama ba ako, pang-apat na? Mahaba kasi itong Matthew 23, Okay? Na nominee for Church Best Actress Award goes to Carrie Mott sa kanyang pelikulang Amnesia Girl. Carrie Mott. Ayan. Sabi po dyan, Karimot. Sabi po dyan, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Ayan na. You give a tenth of your spices, ayan, mint, chill, and cumin, but you have neglected the most important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Ayan.
Iba, ganyan, ano? Bibigay. Laki ng binibigay sa church. Pero, walang justice. Hindi nagpapakita ng katarungan, katuwiran sa tao. Walang mercy. Walang kahabagan. Okay? At walang katapatan. Malakas ka nga magbigay. Okay? Sa church, teka, wag mong kalimutan. Kasi nakalimutan mo yan. Nagkaroon ka ng amnesia pagdating sa more important matters of the law, which is justice, mercy, and faithfulness. Alam niyo po, nalulungkot ako. Kasi yung iba, ito ang pinangahawakan naman doon sa hindi nagbibigay. Kaya hindi ako nagbibigay ng tithes ko Basta, mas importante, meron akong justice, mercy, and faithfulness. Yun ang sinasabi nila. Okay? Kaya medyo nakakalimot yata sila din. May karimot din sa kanila, yung hindi nagbibigay ng tithes. Bakit? Anong sabi dyan ni Jesus? You should have practiced the latter. Ano yung latter? Justice, mercy, and faithfulness without neglecting the former. Ano yung former? Giving of the tithes. Kaya hindi mo dapat pabayaan. Hindi mo dapat kalimutan. Kakalimutan ko magta-tithes basta justice, mercy, and faithfulness. Yung iba naman nagta-tithes pero kinalimutan ng justice, mercy, and faithfulness. Teka, sandali. Hindi yun ang tinuturo ni Jesus. Ito, minsan pinangahawakan ng iba. Hindi ka dapat mag-tithes. Basta kailangan meron ka kasi mas importante ang justice, mercy, and faithfulness. True, mas importante yon. Pero ano sabi ni Jesus? You should have practiced the latter, which is justice, mercy, and faithfulness, without neglecting the former. Ang problema, pareho niyang nakarimutan. Ayan, Karimot. Si Karimot ng pelikulang Amnesia Girl. At tayo, pagkadating sa church, nakalimutan ko yung tithes ko. Next week na lang. Pagdating uli sa church next week, nakalimutan ko. Ano ba yan? Kaka-amnesia na yata ako. Then tawag po doon, hypocrisy. Hypocrite. Okay? Magpakatotoo ka. Okay? Kaya nga yung iba, hinahanda na bago pa mag-Sunday, no? Ang pagbibigay nila. Yung iba, entirely hindi na nagbigay. Hypocrisy. Okay? Pinabayaan mo yung former Yan, Dahil kay Jesus yan. You teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Yan. Hindi ka na nga nagbibigay, wala ka pang justice and mercy. Lalo naman yun. Kaya again, let us be careful. Dahil baka mamaya, kasama pala tayo dito sa mga artista na to. Next, panlima. Nominee for Church Best Actor ay si Kyle Rumihan sa kanyang pelikulang Dungis ng Dangal. Kyle Rumihan. Bakit? Sabi po doon sa verse 25 to 26, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Sabi ko sa inyo, paulit-ulit ito You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisee, first clean the inside of the cup and dish, then the outside also will be clean. Ano yung halimbawa niya? Sino ho dito ang naghugas ng kanilang mga baso? Halimbawa, tinimplahan mo ng kape o gatas o tsokolate. Tapos ang hinugasan mo sa baso, yun labas lang. Yung loob, di mo hinugasan. Sino naman kaya yun, Parang hindi yata tama yung ginagawa, pero yun nga, yung sinasabi ni Jesus dito na halimbawa niya. And of course, He is speaking about spiritual nourishment. He is about spirituality dito. Metaphor lang ito, paghahalin tulad. Hindi ito literal na naghugas ng baso sa labas, pero yung loob, hindi nilinisan. Meron bang ganon? Wala, di ba? How about us? Baka mamaya sa labas, yan, mukhang ritually clean tayo. Okay? Pero sa loob, ang sama pala ng puso natin. Yun. Di ba? Di ba? Sabi nga ni Jesus, nung
Sinita yung mga alagad niya. Bakit yung mga alagad mo, kumakain sila ng hindi naguhugas ng kamay? Kasi sa kanila, madumi yun. Okay? Sa atin, sa panahon natin yun, sanitation ang issue doon. Hindi spiritual uncleanness. Okay? Sanitation. Okay? Ang dami ng mikrobyo ngayon na naglilitawan. Okay? Kaya nga kailangan maging maingat. Pero sa kanila, pagka kumain kang ganon, ay ibig sabihin yun, ginagawa mong madumi ang iyong kalooban. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Hindi yung pumapasok sa bibig ng tao, nagpapadumi sa kanya, kundi lumalabas sa kanyang bibig. Kasi lumalabas sa kanyang bibig nang gagaling sa puso. At yung lumalabas sa bibig, kung minsan, ang lumalabas sa bibig natin, hindi pagpupuri, kundi galit, inggit, paghihiganti, kaasaran, pagmumura, at kung ano-ano pa. Ayun ang nagpapadumi sa atin. Kaya ngayon sa atin sa loob, dapat linisin din muna natin. First, clean the inside of the cup. And then the outside will also be clean. Automatic yun. Linisin natin yung ating kalooban. Okay? Okay? Huwag nating dungisan ang ating dangal. Huwag tayo maging katulad ni Kyle Rumihan. Kung hindi, umaarte lang din tayo sa loob ng church na parang ang linis-linis natin sa labas. Pero dito pala sa loob, ang dumi-dumi pala na laman ng puso natin. At yung dumi na yan, lumalabas yan sa bibig. Kaya makikita nyo, mapag-aaralan nyo sa isang tao kung ano laman ng puso niya yung lumalabas sa kanyang bibig. Dahil dun sa kung ano lumalabas sa bibig, yun daw ang laman, sabi ni Jesus. Yung tao na laging ang lumalabas sa bibig, inggit, galit, pagmumura, at kung ano-ano pa, ay, ito yon ang problema. Puso, madumi ang loob. Okay? Kaya sana, iwasan nating maging katulad ni Kyle Rumihan. Huwag tayong umarte na parang ang ganda-ganda natin sa labas, pero yung loob pala natin, madumi. Okay? Next. Dalawa na lang, huwag kayong mag-alala. The next nominee for Church Best Actress, I see Malu Fet. Malu Fet. Malu Fet tong isang to kasi ang kanyang pelikula ay Style Mo, Bulok. Ito yung mga, okay? Ito yung sabi doon sa verse 29 to 31. Woe to you! Teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of dead men's bones, and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Alam niyo po, no? Ito, doon sa aking pag-aaral, no? Sa pagbabasa ko lang, nalaman ko na yung mga tao noong araw, kaya nila pinipinturahan ng puti ang mga tomb. Di ba sa ating panahon ngayon, di ba? Pinipinturahan ng puti mga nicho. Okay? Anong dahilan? Para magmukhang malinis talaga, di ba? Yun ang talagang natin, di ba? Para sila pala, kaya pala nila pinipinturahan ng puti para makita na nicho yon. Kasi sa kanila noong araw, sa mga Hudyo, pag ikaw ay natabi sa nicho o nahipo mo ang nicho, magiging madumi ka din. Kung walang kulay yan, okay? Parang ordinaryong ordinaryong semento lang yan or kung tapos nadaan ka, tapos naapakan mo, sa kanila karumihan na yon. Okay? Magiging spiritually unclean ka na agad. Kaya ang ginagawa nila, pinipinturahan nila ng puti. Para makita at iwasan. At hindi mahipo. Kasi pagka nahipo ng mga tao, nagiging madumi na rin sila. Pero kay Jesus, hindi ganon ang kanyang sinasabi na. Okay? Para kayong mga tomb, mga nicho na puting-puti, napakaganda sa labas, pero sa loob, punong-puno ng buto ng isang patay na tao. Everything unclean. In the same way, you appear
to the people as righteous, but on the inside, mukhang matuwid ka sa harapan ng mga tao. Mukhang kaawa-awa. Sa mata ng ibang tao. Pero sa loob pala, punong-puno ka ng hypocrisy, ng wickedness. Ang Diyos lang ang nakakakita sa atin nun. Kaya kahit na kuminsan sa harapan natin, mukhang kaawa-awa yung tao, mukhang, pero baka naman nami-misjudge natin. Kasi nagpapanggap lang pala sila, nakaawa-awa. Pero sa loob nila, kita ng Diyos yun. Punong-puno ng hypocrisy. And wickedness. At ang panghuli, hallelujah. Nominee for Church Best Actor, I see Matt Tuwidaw. Yan. Matt Tuwidaw. Righteous Kill. Mula sa verse 29 to 31, ang sabi dyan, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites." Paulit-ulit yun, 7 times yun. Nabilang nyo ba? 7 sila. 7 forms of hypocrisy. Bakit kaya bibigyan ng Diyos o ng ating Panginoong Jesus ang lesson na to? Na 7 times. Alam niyo po, isang inaisip ko paghiwa-hiwalayin ko talaga to para mabigyan ng emphasis bawat isang hypocrisy. Pero naisip ko, abutin pa tayo ng 7 linggo ulit niyan. Ang tagal nun. Kaya sabi ko, isang bagsak na lang. Pare-pareho naman ng topic Hypocrisy. It's all about hypocrisy. You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous, and you say, if you had lived in the days of our forefathers, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets. Yan. Alam niyo kung ano ginagawa ng mga taong ito? Magpapatayo sila ng mga memorial. Ng mga tombs. I-decorate nila. Ano ba ang tawag doon sa parang memorial? Yung konting ba to? Monumento. Yeah. Nagtatayo sila ng mga monumento. Para sa... Kailangan ko pantulain yung tula ng isa kong pamangkin dati. Konting bato, konting semento, monumento. Di ba? Nagtatayo sila ng mga monumento. Monumento ni Elijah, monumento ni Jeremiah, mga naunang propeta. Na, sino pumatay sa mga yon? Yung mga ninuno nila. At ang sabi nila, kung sana kami ang nabuhay ng mga panahon ng mga ninuno namin, hindi kami kasama sa pagpatay sa mga taong yon. May karugtong yan sabi ni Jesus sa kanila, pero hindi ko na sinama. Sinabi sa kanila ni Jesus, parang inamin nyo nga na yung mga ninuno ninyo ang siyang pumatay sa mga propeta. Dahil sinabi nyo na hindi kami magiging bahagi ng pagpatay sa kanila. Pero lumalabas, inaamin nyo na kayo ang pumatay sa mga taong yon. Ang mga ninuno ninyo ang siyang pumatay na mga taong yon. At ang sabi sa kanila, sige, itutuloy niyan. Kala nyo ba? Papatayin nyo rin ang mga susunod na mga propeta. At ganun nga ang nangyari kay Jesus. Pinapatay din nila si Jesus. Kaya akala nila, yung pagpatay nila ay righteous, matuwid. Yan. Ganon din tayo kuminsan I mean, yung mga hypocrites, yung bang kala natin, meron tayong sisiraan, meron tayong papatayin ang reputasyon, tapos maglalabas na, oo nga, mas mabait ka, kasi ganito siya, ganyan siya. Pero pinapatay pala natin reputasyon ng tao. Kaya usong-uso to Di ba? Usong-uso sa Pilipinas ngayon yung mga marites. Naku, iwasan po natin yan. Baka nagra-righteous kill tayo Pinapatay natin ang reputasyon ng ibang tao kasi chinichismis natin sila. Alamin natin yung totoo. Yung katotohanan lang. Naku, lalo na sa mga politics ngayon, hindi mo talaga alam kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino nagsasabi ng matuwid. Naku, sabi ko sa inyo, galing ako doon kaya ayoko makapag-judge kung sino talaga. Alam ng Diyos kung ano mga laman ng puso ng mga taong yon. Pero hindi ko gagawin na manira basta-basta nang wala akong solid, actual facts.
Kung napakinggan ko lang, ay teka, sandali, mag-iingat ako. Baka mamaya, marites lang din pala yun. O tolits. May marites? Mari, latest, Tolits, yun yung lalaki. Latest. Tolits. Okay? So again, mag-iingat tayo. Baka mamaya, meron tayong ginagawang righteous kill. Okay? Na meron na pala tayong napapatay na reputasyon o tao, dahil sa para tayo ang lumabas na matuwid. Okay? So again, these are the people who are called by Jesus as hypocrites. Okay? So the winner for the church sa Best Actor and Actress Award, sino sa palagay nyo? Lahat sila. All of the above. Lahat yun. Panalo. Lahat pare-pareho silang tinawag ni Jesus na hypocrites. Alam natin, actor, di ba? Actress. Hypocrites ang ibig sabihin nun, di ba? Okay? And the reward, anong kanilang premyo? Condemnation. Sabi po sa verse 33, you snakes, naku, grabe, no? Parang nakakatakot magsalita ang ating Panginoon, Kayong mga ahas, mga ulupong, brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? Wow. Siguro kung nandun tayo, ano ba itong si Jesus? Wala man lang ka-love-love. Yeah? Pinag-uusapan natin, love your labor as you love yourself. Tapos manghuhusga ka ng ganyan? Asa naman ang love? Okay? Kakatakot, no? Pero, kay Jesus lahat yung mga salitang yun. Okay? Binasa lang natin, pinag-aralan, para matuto tayo at matuwid tayo, ha? Maituwid natin ang buhay natin na huwag tayo matutulad doon sa mga binanggit na mga artista. Ayan. Alam niyo naman, sana dito sa church natin, walang artista, no? Walang umaarte lang. Yeah, marami dito sa atin, artistahin. Pero sana walang artista. Yung mga umaarte. Okay? Sana, no? Okay? Baka mamaya meron kasi tayong mga ganitong miyembro, nakakahiya, no? At saka, nakakatakot. Kasi sinabi ni Jesus sa kanila, akala nyo ba makakatakas kayo sa condemnation ng impyerno? Hindi. Kasi alam ni Jesus kung ano laman ang puso natin. Kaya siyempre, ang final judge natin dyan, si Jesus. Now, paano tayo hindi magiging hipokrito? How not to be an actor or actress? Be a man of integrity. Katulad ng banggit kanina, you are a man of integrity. Tapos sabi ni Jesus sa kanila, you hypocrites. Okay. So, ang pagkakaiba nun is, be a man of integrity. Now, ano ba ibig sabihin ng integrity? According to Hebrew, alam niyo po pagka kasi, define tayo ng words sa Bible, mas maganda, panggagalingan, yung Hebrew lexicon or Hebrew dictionary or Greek dictionary kaysa doon sa mga, pero gumamit din po ako dyan ng Webster Dictionary mamaya. Pero sa Hebrew lexicon, integrity means wholeness, yung kabuuan natin na pagkatao. Okay? Simplicity which is remote from mischief or ill design. Yung pagiging simple pero wala kang nasa isip na kalokohan. Okay? So according to Webster, integrity is the quality or state of being complete or undivided. Wholeness din ang ibig sabihin. Kaya hindi sila nagkakalayo, no? Okay? Yung bang, kung ano ka, ikaw talaga yan. Magpakatotoo ka. Huwag kang hipokrito na nagpapakita ka ng ganito, pero doon pala sa iba, iba ka. Okay? So how can we be a person of integrity? Una, be truthful. Okay? Yung words mo at yung deeds mo nagma-match up. Kung ano sinabi mo, gawin mo sa buhay mo. Hindi ko minsan maganda sinasabi mo, pero pagkatapos yung laman ng puso mo, iba. Yung ikinikilos mo, iba. Nangako ka, tapos hindi mo naman tinutupad. Sige, sama tayo dyan. Tapos pagdating sa, meeting, sorry, hindi ako makasama .
Magpakatotoo tayo. Be truthful. Okay? And be righteous. Yung ating pamamaraan, yung ating ways should be straight, not perverted or crooked. Hindi yung palihis-lihis tayo ng daan. Hindi yung minsan nandito tayo, minsan nandito tayo, minsan nandito tayo. Hindi, diretso lang tayo patungo sa ating Diyos. Huwag tayong lilihis ng daan. Be righteous, be uncompromising, yung values natin ay consistent regardless of situation. Halimbawa, nahuli ka, nagmamaneho. Okay? Pagkatapos, biglang beating the red light ka. Tapos pagdating doon sa kabila, hinuli ka ng traffic enforcer, pinakita, nilabas mo yung lisensya mo na may nakaipit na 100. Kahit na anong sitwasyon mo, gawin mong consistent ang values mo. Christian values, no bribery. Kahit sabihin mo na, kasi pastor, ang hirap kumuha ng mga ganyan saan. Well, nag-beating the red light ka eh. Alam mo pala yun eh. Di sana hindi ka nag-beating the red light. Be consistent with your values. Okay? And be transparent. Okay? Be transparent. Yung buhay natin, mas maganda kung open book to everybody. Yun yung isa sa mga napag-usapan namin sa leadership tsaka mga assistant. Be open. Kasi pagka hindi tayo open, hindi tayo transparent kung anong totoo nating kalagayan, nagpapaka-hipokrito tayo noon. Okay? Diba, sasabihin natin na maayos ako, pero dito pala, deep inside, hindi. Be transparent. Hayaan mo. Wala namang problema kung malaman ng kapwa na meron pala tayong dinaramdam. O baka naman nagpapakita tayo na masaya tayo, pero deep inside, malungkot pala tayo. Tapos bakit walang dumadamay sa... Hindi ka open eh. Okay? Be transparent. Our life must be an open book to everybody. Okay? Upang nang sa ganoon, maging person of integrity tayo. And be humble. Our profile is deliberately modest and assertive. Hindi yung ipipilit natin yung gusto natin hanggang sa mag-away na tayo, pero ipipilit ko pa rin yung gusto ko. Ayan. Be humble. Hayaan mo, pakinggan natin ang bawat points. Okay? Pero dapat maging open din tayo. Baka may ayaw natin hindi na ako makipagtalo. Pero pagkatapos, ichichismis mo naman sa iba. Teka, sandali. Hipokrito din tayo doon, di ba? Dahil di tayo nagpaka-open, pagkatapos sabay sasabihin natin sa iba, righteous kill. Ayoko nga pero ganyan alam mo na righteous kill, di ba? Sinisiraan natin ang kabila. Okay? So again, magpakatotoo tayo mga kapatid. Malapit nang dumating Panginoon, tapos hindi pa tayo totoo, baka may magulat na lang tayo na hindi pala tayo kasama doon. Kasi hindi tayo totoo. Kumbaga sa sinasabi na sa atin ng Panginoon ngayon. Sandali. You hypocrites. Okay? Condemnation. Paano nyo matatakasan ng impyerno? Ayun. Pero alam niyo po, sa akin pong pag-aaral nitong 1 verses 1 to 39, meron pong huling talata na nabasa ako. Yung final words ni Jesus. Okay? Sa verse 37, ang final words niya doon, how often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Alam niyo po, yung feeling na to, yung emotions na to na pinapakita ni Jesus nung binanggit yung salitang, how often I have longed. Matagal kong kinasasabikan. Nung sa Luke 19, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, umiyak siya eh. Halos the same ang kanyang sinabi doon, na He is willing to gather Jerusalem. Pero meron kasamang pag-iyak. Lungkot. Okay? Kaya nga po yung condemnation na to, syempre doon sa mga taong hindi tutupad. Yung mananatiling hipokrito. Pero alam niyo po ba, sa pagkakaintindi ko ngayon dito, hindi yun ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Na makondem lang tayo. Hindi.
Ang gusto niya, manumbalik tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng repentance. Parang nakikita ko po na sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, servants of Christ, alam nyo, gustong-gusto ko kayong gather as chickens together, children together. Gustong-gusto ko kayong ingatan. Pero sana, wala sa atin yung, but you are not willing. Alam nyo, nakita ko dito ang puso ng ating Panginoon ngayon. Gusto niya na ang bawat isa sa atin hindi mapunta doon sa impyerno. Ang gusto niya, ang manumbalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa Kanya, magsisi, dahil doon sa tono nito, andun ang kalungkutan niya. Yes, bumitaw siya ng mga condemnation words, harsh words, hypocrites, snakes, vipers. Okay? Paano ka makakataas sa impyerno na yan na ginagalawan ninyo? Bagamat binitawan niya yon, sa bandang huli ang talagang nararamdaman niya is longing. Nais ng Panginoon sa atin, hindi makondem. Ayaw niya yung kung tutuusin. Ayaw niya na-condemn ang bawat sa atin. Ang gusto niya, pag nakilala natin na, Lord, yes, I admit, I am a hypocrite. I'm sorry, Lord. Yun ang gusto niya mangyari. He longs to gather us as His children. Yun ang gusto mangyari ng ating Panginoon. Yes, kasama na doon yung pagiging totoo natin. Okay? Kasi magre-repent tayo eh. Magpapakatotoo na tayo from then on. Mula sa oras na to, Lord. Mula sa preaching mo. At narinig ko, Panginoon, hindi lang dahil mapupunta ng impyerno. Ang mga hipokritong katulad ko. Pero Lord, gusto mo na manumbalik ako sa iyo, Lord, dahil mahal mo ako. Okay? At winawarningan mo ako. Pinagsasabihan mo ako katulad ng anak na nagkakamali dahil gusto mo na manumbalik kami para sa iyo. Yes, Lord. Gagawin ko po ito, Panginoon. And from this time on, magpapakatotoo na ako, Panginoon. Baguhin mo ako, Lord. Baguhin mo ako. Okay? Kaya alam niyo po, dito sa bandang huli, dito ko po naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya, love your neighbor. Pagkatapos ito ngayon, dapat kilalanin nyo kung sino ang tunay na Diyos. But then, ang daming tao ang hipokrito eh. Pero hindi lang yon. Hindi dahil ang mga hipokritong ito makokondemn na automatic. They will be judged according to their works, of course, sa pagiging hipokrito nila. Pero hindi pa rin yun ang pinakagusto ng Diyos na mangyari. Ang gusto niya, mag-gather niya tayo together. Ang gusto niya, magsipagsisi tayo. Manumbalik tayo sa Kanya. Yun ang gusto niya mangyari. Pero, may mga tao unwilling. Then, wala tayong magagawa. Pagka unwilling sila. Yes, alam niyo po, no? Broken ang heart ng ating Panginoon every time na tayo nagkakasala. Alam niyo ba, pag tayo nagkakasala, pagka tayo nagiging hipokrito, nasasaktan ng ating Diyos una sa lahat. Hindi agad-agad magsasabi yun, tita mo, napaka-hipokrito ng isang yan. Judgment ang makakarating, ang mararanasan ng taong yan. Hindi yun ang nasa puso ng ating Diyos eh. Ang nasa puso niya, lungkot, sorrow. Bakit? Ayaw niya na mapunta tayo ng impyerno. Ayaw niya tayo makondem. Ang gusto niya, magbalik loob sa Kanya yung taong yun. Magkaroon ng true transformation of life. But then, okay, the problem is not the willingness of Jesus to rescue and protect us. The problem is the people are not willing. Narinig natin ang mensahe ngayon. Willing ba tayo na hindi na tayo maging hipokrito? Na magpapakatotoo na tayo, na magiging truthful tayo, righteous, uncompromising, transparent, and humble. A man of integrity, yun ang gusto niya. Kaya lang, nasa atin pa rin if we are
willing. Those who are not willing, definitely, may judgment ang Diyos doon. Those who are not willing, may judgment. Pero ayaw ng Diyos yun kung tutuusin. Ang gusto niya, i-gather tayo. Pero kung ayaw natin, kasama doon ang lungkot niya. Okay? Kaya ito po nagpabago nung aking mensahe nung ako'y nag-aaral. Sabi ko, oh Lord, I'm sorry kung noong araw ako mismo nagja-judge to sa mga taong hipokrito. Pero hindi pala yun ang puso mo, Panginoon. Ang puso mo ay nalulungkot ka pag may mga taong katulad nila na hipokrito. Sana sa pag-aaral natin ngayon, kung meron man tayong hypocrisy sa ating mga buhay, the Lord can see us through sa ating mga puso. Let's repent of it. And let's come to Jesus once again. So as a challenge to everyone, actually when we sin, God genuinely sorrows for us. Nalulungkot ang Diyos pagka tayo nagkakasala. His heart broke for us. He knows that in every way, alam ng ating Diyos yun, our sin and rebellion will destroy our lives. Tayo din ang mapapahamak. We pray and hope that we could also share God's sorrow for lost humanity. Sana ito rin naman ang taglayin natin. Hindi man tayo hipokrito, dahil nagpapakatotoo tayo, sana magkaroon din tayo ng katulad ng puso ng Diyos. Nalulungkot kapag ka merong naliligaw ng landas. However, we must also come to Him and let Him change our lives from hypocrisy to integrity. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po sa iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung meron ka pong nakikitang hypocrisy sa aming mga puso. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung nagpapakatotoo kami pero meron din namang judgment sa aming mga puso. May condemnation sa aming mga puso. Patawad po, Lord. Hindi po agad namin nakita noong araw, Lord, na ikaw pala ay punong-puno ng kahabagan, ng kalungkutan sa tuwing kami ay nagkakasala laban sa iyo. Kung kami ay nagiging hipokrito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagtutuwid mo sa amin ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil itinuro mo sa amin na kami magpapakatotoo, pero itinuturo mo rin sa amin, Panginoon, na hindi din kami manatiling mapanghusga. Lord, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin dito, mapalaya na po sa isang buhay na mapagpaimbabaw at magpakatotoo kami. Na manatili po kami sa ilalim ng iyong mga piling, sa ilalim ng iyong mga kamay. Magpapatuwid, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Mananatili, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po. Dahil dito po namin nakita, Panginoon, na puspos ka ng kahabagan sa mga taong nagkakasala. Ngunit, meron din kaming responsibility, Lord, na dapat nandun din sa amin ang pagsisisi, pagbabalik loob, at pagbabago ng buhay. Tulungan mo kami, Panginoon,
na mabago na this time ang aming mga buhay at magpakatotoo na kami. Salamat po, Lord, sa mga salita mo. Salamat po. Inaanilaan po lahat na tumayo at kantahin po ito bilang tugon po sa salita ng ating Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasan, ay ko iyong alam. Amen, Lord. Amen. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo lamang. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo, iyo'y hindi hingin. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, iyak mo man nababalik. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kilala mo Salamat po, O Diyos. ang lahat ng bagay ay lilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos. At kilala mo kami. Salamat, Panginoon, at tinutuwid mo kami. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat, Panginoon.